Amen. Praise the Lord. Palakpakan po muli natin ang Diyos. Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po sa mga tipong mga kapatira na nasa online po ngayon. Saan man kayo naroroon ngayon. Kahit malayo kayo, malapit din tayo dahil po sa technology. Sabi nga dati, malayo ka man, malapit din. Amen. Sino nakaalala po ng ano na yon? PLDT. Amen. So malayo man, malapit din tayo sapagkat kasama po natin ang Diyos. Amen? So sa gabi pong ito mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po. Ano po yung tema natin this month? Pakikinig. Deep listening of God's Word. Amen? In His Word. Amen. So mga kapatid, sa umaga po, sa gabi pong ito, once again, maraming salamat po sa Panginoon sapagkat binigyan po uli ng pagkakataon upang tumayo sa iyong harapan. Alam niyo po, napakahirap po tumayo rito. Amen? Sino po ang di nahirapan tumayo rito sa harapan? Pero mga kapatid, maraming salamat sapagkat ang Diyos po, kapag ang Diyos ang naglagay po sa atin, nawawala po yung kaba natin. Amen? So sapagkat ang tumatayo dito ay do believe po na hindi naman po tayo nagtitiwala sa ating mga sarili. Amen? Kundi tayo po ay nagtitiwala sa ating pong banal na Diyos, ang ating banal na Espiritu Santo. Amen? So sa gabi pong ito, hayaan nyo po na ma-share ko po sa inyo ang ating pong pag-aaralan dito po sa Joshua chapter 1 verse 8. Pero I will focus lang naman po sa isang verse mamaya. So ang ating pong tema sa gabi pong ito, ang ating pong message na ating pong i-share sa inyong mga kapatid ay patungkol po kung paano po tayo mamuhay na mayroon pong success sa ating mga buhay. Amen? Live a successful life. Amen? So parang malayo, ano? Parang kumbaga tingnan po natin, napakalayo po ng sa tema natin, no? Pero tingnan po natin mga kapatid kung bakit napunta tayo dito po sa Joshua chapter 1 verse 1 to 8. Amen? So inanyahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo at samahan niyo po ako sa pagbabasa sa ating pong verse sa gabi pong ito. Okay. Sige po. Ayun, nawala. Ayun. Sige po, sabay-sabay po natin basahin mga kapatid. Sige po, sa verse 1 po. After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise and go over this Jordan, and you and all these people to this land which I am giving to them, the children of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you. As I said to Moses, from the wilderness and the Lebanon, as far as for the great river, the river Euphrates, all the land of Hittites, and to the great sea, toward the going down to the sun of the sun shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life, as I was with Moses. So I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Be strong and of good courage, for to these people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their father to give them. Only to be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn it to the right hand or to the left, that you may prosper whenever you go. So, yon. And last po, dito po tayo magpo-focus. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Let us pray po. Panginoon, maraming salamat po muli sa oras na ito, Diyos. Ama, inanyayahan po namin ang iyo pong presensya sa pamagitan po ng iyong banal na Espiritu Santo, Diyos.
Buksan mo po ang aming pong mga puso, Panginoon, ang aming mga kaisipan, Lord, upang maunawaan namin, O Diyos, at ma-internalize namin, Panginoon, ang iyong mga salita sa gabi pong ito, O Diyos. Ama, sa oras na ito, hinihiling ko po ang iyo pong anointing, Panginoon. Lord, ano mga salita na mamutawi sa aking mga bibig, Panginoon. Dalangin ko po ito, Diyos, na meron pong kapangyarihan, Lord, na magbabago sa aming lahat, Panginoon. May kapangyarihan po, Panginoon, na magbigay sa amin, Panginoon, ng mas lalo pang lalalim ang aming pananampalataya, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Lord, Lord, amin pong winawasak, Panginoon. Lord, ang anumang gawain ng kaaway upang hadlangan kami sa gabi pong ito, upang disturbuhin, Panginoon, ang aming pong mga pandinig, Panginoon. Lord, Panginoon, sa oras na ito, wala pong karapatan, O Diyos, ang kaaway, Panginoon. Pagkas, Lord, ikaw po, Panginoon, ang magbaba ng iyong kapangyarihan sa gabi pong ito sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Lord, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Ito po'y aming samot dalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos. Tayo po'y makakaupo na po muli. Amen. So, dito po sa ating pong pag-aaralan po sa gabi pong ito, alam naman po natin na kung paano po nakarating si Joshua doon sa lupang pangako. Pero before po na nakarating po siya, marami po din mga pagsubok na kanila pong napagdaanan. Di po ba? Nung si Joshua po, siya po ay isa pong kumbaga tagasunod ni Moses, no? Nung namatay po si Moses, si Joshua po ang sumunod sa kanya para dalhin po ang mga Israelita doon po sa lupang pangako. Amen? So, ngunit mga kapatid, sa gabi pong ito, gamitan natin ng okay. So, dito po mga kapatid sa ating pong pag-aaralan sa gabi pong ito, no, titingnan po natin kung paano po nagtagumpay, no? Kung paano po nagtagumpay si Joshua at ang mga Israelita na nakarating po sila sa lupang pangako, no? So, meron po akong sinabi sa Tagalog, no? Ito. Ang paghahangad ng tagumpay sa buhay ay ang hangarin ng bawat tao. So lahat naman po tayo mga kapatid, no? Lahat po tayo ay naghahangad na matagumpay. Ganon din po yung mga si Joshua, hahangad din po nila na makarating sila doon sa pinangako sa kanila ng Diyos, doon sa lupang pangako. Amen. So sa ating pong kapanahunan ngayon, tayo din po ay naghahangad ng tagumpay sa ating mga buhay, di po ba? Amen. Hello. Amen. Doon po yung yung po yung mga yun yung mga sa atin, yun yung mga hangarin natin, yung kumbaga yung real talk, Lahat tayo ay naghahangad na magkaroon po tayo ng buhay na matagumpay, no? Pero sa mundong ito mga kapatid, no? Ang sukatan ng tagumpay, no? Sa mga tuntunin ng posisyon, karamihan po sa atin na pag sinabing matagumpay ang buhay natin, ay sinusukat natin dito sa ating posisyon, sa kayamanan na meron tayo, sa edukasyon na naabot natin, mga material na mga bagay, yung mga ari-arian natin, mga properties natin, at higit sa lahat, gusto natin na kilala tayo. Amen? So, yun po yung natin, yun po yung buhay ng sa reality, sa realidad sa ating mga tao, no? Ngunit mga kapatid, dito po sa ating pong pag-aaralan, no? Kung ang measurement ng mga tao, yung position, yung wealth, yung education, yung mga material properties na sinasabi po natin diyan, no? Pwede naman po ibigay ng Diyos para sa atin. Amen? Pwede po ito ibigay ng Diyos sa atin. Kasi pinangakuan naman po din tayo ng Diyos na tayo po ay pagbibigyan. Tayo po ay hindi tayo pababayaan. Ano man yung desire ng puso natin para maabot natin yung mga pangarap. Kasi kaya nga po nandito tayo dahil may pangarap po tayo sa buhay. Amen? Pero paano natin maabot yung mga pangarap natin sa buhay kung ang ating babasihan yung kalakasan lamang po natin? Dito sa buhay po ni Joshua, no? Makikita po natin na iba po
ang success po na sinasabi rito sa ating pong binasa kanina, sa mata ng Diyos ay iba. Amen? Pagdating sa spiritual na mga buhay, pagdating sa spiritual na sinasabing success, iba po ang kapamaraanan ng Diyos sa atin. Amen? Ang successful man, in God's eyes, accomplishes his desire for God's glory in spite of difficult circumstances and conditions. Amen? A successful man is in God's eyes, has peace in the midst of trouble. Amen? Ang mga Israelita, habang sila'y naglalakad papunta sa lupang pangako, marami po silang pinagdadaanan. Marami po silang mga bagay, mga obstacle ng kanilang buhay mula pa sa pagdala sa kanila ni Moses. Amen? Pero nangako sa kanila ang Diyos, no? Makita po natin na ang gusto ng Diyos na makarating ang mga Israelita doon po sa lupang pangako. Pero bakit si Moses hindi po siya nakarating? Alam niya ang pangako ng Diyos sa kanyang buhay, alam ng mga tao, pero bakit si Moses hindi po nakarating? Siya po ang pinagbilinan ng Diyos na ikaw ang magdadala nitong mga Israelita doon sa lupang pangako. Bakit si Moses hindi po nakatawid? Amen? Sapagkat kung babasahin po natin, kung mabalikan po natin ang salita ng Panginoon sa kanila pong paglalakbay, siguro nabigatan na si Moses sa kanya pong mga kasamahan sa mga Israelita, sobrang pasaway, no? Kaya po si Moses mismo ang nagkaroon ng problema. Amen? So, alam naman po natin na yung sinabi ng Diyos kay Moses nung time na yon, na nung naghingi ang mga Israelita ng mainom doon sa ilang, no, ang sabi ng Diyos sa kanya na kausapin mo lang yung bato. Tama po ba? Sa Numbers chapter 20, no? Kung basahin po natin, sinabi ng Diyos na kausapin mo yung bato at lalabas yung tubig. Dahilan po sa mga tao na sobrang pasaway, anong ginawa ni Moses sa bato? Pinukpok niya ng 2 bises. Doon po natin na makita na ang sinabi ng Diyos ay kausapin mo lang yung bato at lalabas yung tubig. Pero ang ginawa ni Moses, sa sobrang inis niya sa mga tao, hinataw niya ng 2 bises at lumabas din naman ang tubig. So makita po natin doon mga kapatid na mayroon pong problema. Si Moses po ay mayroon pong problema, bagamat alam niya ang salita ng Panginoon, hindi po siya nag-successful sapagkat siya po ay nag-disobey sa Diyos. Amen? So ito po yung pag-aaralan natin mga kapatid ngayon. Kung papaano po tayo mag-successful bilang mga anak ng Diyos. Kung papaano po tayo mamuhay bilang anak ng Diyos. Sa gabi pong ito mga kapatid. May isa pong katanungan, sabi po rito, what are God's instruction for Joshua's leadership that would give rise to success? Ano po yung pinakita, no? Ano po yung sinabi ng Panginoon sa kay Joshua para mag-successful ang kanya pong paglalakbay, ang kanya pong pagpunta doon sa lupang pangako? Amen? Sabi po rito, sa ating pong binasa, dito lang mga po tayo iikot sa chapter 1 verse 8 na binasa po natin. Sinabi po doon, abide in God's words. No? Anong sinabi ng Panginoon kanina? Anong sinabi doon sa binasa natin? Sabi roon, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For when you will make your way prosperous, for then you will make your way prosperous, and then you will have a good success. Tandaan po natin, sinabi po rito ng Panginoon kay Joshua, no? Sabi niya rito that you shall not depart from your mouth. Kailangan po natin basahin, kailangan po natin, mahalaga po na sa ating pong paghangad ng mga bagay na maging successful tayo.
Kahit anong galing natin, kahit anong lakas natin, kahit anong mataas ang naabot natin sa buhay, hindi natin maabot yung mga pangarap na yon kapag hindi natin kasama ang Diyos. Amen? Sinabi niya, ang Diyos mismo nagsabi sa kanya that shall not depart from your mouth. Kailangan natin sa araw-araw bilang anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon Kristo, kailangan natin ang salita ng Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos, siya po ang magbibigay sa atin ng tunay na direksyon sa ating buhay espiritual. Amen? So kailangan natin mag-abide tayo. Kailangan natin kupkupin natin ang salita ng Diyos. Mahalaga po bilang mga Kristiyano na tayo po ay namumuhay po na ayon po sa salita ng Panginoon. Si Moses, nung hindi niya sinunod ang salita ng Diyos, nung hindi niya sinunod ang sinabi ng Diyos sa kanya, na kausapin mo lang yung bato. Anong nangyari sa kanya? Nagkasala si Moses, hindi siya nakarating sa lupang pangako. Amen? Bakit? Binali niya ang sinabi ng Diyos. Kapag binali natin ang salita ng Diyos, kapag sinabi sa atin ng Diyos na ito yung gawin natin, we have to follow. Amen? Mahirap man, dadaan man tayo sa difficulties doon sa pagsunod natin, dumaan man tayo sa apoy. Ang Diyos, sabi pa kanina na kahit na anong pagdadaanan natin, mga difficulties in life, kapag tayo yung totoong naglilingkod sa Diyos, na sumusunod sa Diyos, kailangan natin sundin. Bakit? Nangako ang Diyos na I will never leave you nor forsake you. Amen? Hallelujah. So, kailangan po natin yung mga bagay na yan. Nagulo yung ano ko. Amen? So, praise the Lord. Magmamanual ako. Amen? So, pangalawa po mga kapatid, bago po tayo tumalon po doon sa pangalawang punto po ng ating pag-usapan ngayon, sinabi po sa Deuteronomy chapter 17 verse 18 to 20, sinabi po ng Diyos, ito kay Moses, sabi po niya, and also it shall be when he sits on the throne of his kingdom, that he shall write for himself a copy of this law in a book from the one before the priest, the Levites, and it shall be with him, and he shall read it all the day of his life, that he may learn to fear the Lord his God, and be careful to observe all the words of his law and his statutes. In verse 20, sabi po rito, that his heart may not be lifted above his brethren, that he may not turn aside from the commandment to this right hand or to the left, and that he may prolong his days in his kingdom, he and his children in the midst of Israel. Ang sinabi po rito, it shall be with him, and it shall read it all the days of his life. No? Ito po yung sinabi na kung baga ang kahalagahan ng salita ng Panginoon sa ating buhay mga Kristiyano. Ito po ay talagang sinabi ng Diyos sa kay Moses na sa kanilang paglalakbay, kailangan talaga nila sumunod sa sinasabi ng Diyos. Lahat na kanila pong mga moves, kailangan po nagmumula po sa sinabi ng ating Panginoon. Amen? Wala pong pagkakaiba sa atin mga kapatid na tayong mga anak ng Diyos, na tayong mga spiritual Israelites sa mga panahong ito. Amen? Kailangan po natin ang tuloy-tuloy na pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kasi po mga kapatid, kung hindi po tayo magbabasa ng salita ng Panginoon, hindi po tayo lalago. Amen? Maaring makalimutan natin ang salita ng Diyos. Maaring makalimutan natin yung mga pangako at mga warning ng Diyos para sa atin kapag hindi tayo regular na nagbabasa ng salita ng Panginoon. Paano tayo magtatagumpay? Paano tayo magtatagumpay doon sa mga pandaraya ng kaaway kapag hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen? So, nandun po, sinabi po roon that he shall read it day and night in his life, all the days of his life, that he may learn to fear the Lord in his God and be careful to observe all the words of his law and his statutes. Amen? Itong verse 20, sinabi that his heart may not be lifted up
may not be lifted above his brethren, but that he may not turn aside from the commandments to the right hand or to the left. Amen? Ang salita ng Panginoon, siya pong nag-guide sa atin para yung lakad natin ay diretso sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Maraming mga tao po mga kapatid na nawawala sa Diyos, maraming walang gana magsamba sa Diyos, walang ganang mag-serve sa Lord. Bakit? Kasi hindi natin ninanamnam ang salita ng Panginoon. Hindi natin ini-internalize ang salita ng Panginoon. Amen? Ganon din ako dati. Easy-easy lang. Okay lang yan. Amen? May Friday naman, may Thursday naman. Pero kailangan natin ayon sa sinabi ng Diyos, kailangan sa lahat ng buhay natin, sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin, kailangan natin ang salita ng Panginoon. Amen? Sinabi ni Jesus Christ, if you abide in me and my words abide in you, you will ask that you desire and it shall be done for you. Si Jesus Christ mismo nagsabi sa kanyang mga alagad na kung wala kayo sa akin, no? Wala kayong magagawa. You can do nothing. Amen. But dito sinabi ng Lord, pinaalala ng ating Panginoon sa ating ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo, pinaalala niya na kapag kayo wala sa akin, hindi kayo manatili sa akin, at ang salita ko ay hindi manatili sa inyo, wala talaga tayong magagawa. Kaya sinabi niya rito, if you abide in me, and my words abides in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Amen? Ibig pong sabihin mga kapatid dyan, na if you abide, ang Diyos ay masyadong hindi tayo pinapahirapan. Kung gusto nyo lang naman. Diba? Kung gusto nyo lang naman. Kaya po sa gabi pong ito mga kapatid, napakahalaga po na tayo po ay patuloy na nagmumuni-muni ng salita ng Diyos. We have to meditate day and night. Bakit sinabi ng Diyos na araw at gabi? Sapagkat dapat doon sa mga Israelita, yung binasa natin ang ano nga doon ng Panginoon sa mga Israelita, kung paano nila gawin ang salita ng Diyos. Sinabi nga na kailangan daw na itali mo. Itay mo sa iyong kamay, sa iyong noo, 'di ba? Kailangan mo sa puso mo. 'Di ba? Sinabi kanina sa binasa natin, para hindi natin makalimutan. Sa kanila kasi ang mga Hudyo, talagang pag nag-ano sila ang tawag nito, Torah bang tawag nun? Pag yung mga babasahin nila, yung salita ng Panginoon, yung law ni Moses dati. No, pag nagme-memorize sila, maliban sa nagme-memorize sila, inano pa nila, kumbaga tinatali nila sa kamay siguro ang sagwa na tingnan, nilalagay nila sa noo nila, parang ganon sa mga kamay, tinatali nila. Para lamang po magpaalala sa kanila na ganito po ang kahalagaan salita ng Panginoon. Amen? So, in Revelation chapter 1 verse 3, blessed is he who reads and those who are here the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. So, ang sinabi rito that blessed is he who reads, no? Mapalad ang mga tao na yung nagbabasa at nakikinig ng salita ng Panginoon, no? At kumbaga tinatago o kumbaga kinikip nila yung salita ng Panginoon, no? Mapalad yung mga tao na hanggang sa dulo nagpapatuloy nagbabasa ng salita ng Panginoon. Mapalad yung mga tao na sila po yung patuloy na kumbaga hindi nila binabaliwala ang salita ng Diyos. Amen? So kapag tayo po ay magpapatuloy sa pagbabasa at pag-meditate ng salita ng Panginoon hanggang sa wakas,
Sinabi ng Lord, kapag tayo magpapatuloy, tayo yung makakarating doon sa buhay na walang hanggan. Amen? Tayo po yung mga tao na makasama ng ating Panginoon. Kahit na anong pagdaraanan natin, magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos, kasama sa paglilingkod sa ating Diyos ay ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen? Ang pagbibigay halaga sa sa salita po ng Panginoon. Amen? Pangalawa po, embeds God's Word. Ano po ibig sabihin? Sabi po sa verse 8b, sabi po, meditate in it day and night. So kailangan po natin basahin ang salita ng Panginoon. Kailangan po natin i-meditate ang salita ng Panginoon. Amen? Kailangan po natin na kailangan po na patuloy natin itanim yung salita ng Diyos sa ating mga puso. Kailangan i-internalize natin. Kailangan isa puso natin. Hindi lang po tayo nagbabasa kagaya nagbabasa po tayo ng ordinaryong libro. Amen? So kailangan po natin na ilagay po sa ating mga puso. Amen? Alam ko napakahirap po mag-memorize. Ang hirap po maglagay ng salita ng Diyos sa ating mga isipan. No? Ang hirap po mga kapatid. Pero ito po yung sinabi ng ating Panginoon. Kailangan po natin kung maari, itanim po natin, ilagay po natin sa ating puso ang mga salita ng Diyos. Amen? Yun nga kanina sinabi natin kanina, no, na ang mga Israelita ay talagang gumagawa sila ng paraan kung paano po nila maalala ang salita ng Panginoon. In Psalms chapter 1 verse 2 sabi po nito, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. No? So, delight ba tayo sa salita ng Panginoon? Hello? Importante ba ang salita sa atin ng Diyos? Amen? So ito po yung kagandahan po mga kapatid na patuloy po tayo pinapaalalahanan po ng salita ng Panginoon. So yun po yung kailangan po natin sa ating pong paglagong spiritual. Yun po yung kailangan na magkaroon po tayo ng successful spiritual life. Amen? In Psalms chapter 19 verse 7, sabi po rito, the law of the Lord is perfect, converting or repressing the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise in the simple. So, mga kapatid, makita po natin na ang salita ng Panginoon, sinabi po rito, ang salita ng Panginoon is perfect. Amen? Nagre-refresh sa ating soul, sa ating kaluluwa, no? And the testimony of the Lord is true. Sinabi po rito ng author po nagsulat itong verse 19, no? Sinabi po, making wise the simple. Kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, kahit minsan sinasabi natin, hindi ko maintindihan ang salita ng Panginoon. Kapag nag-aral tayo ng salita ng Panginoon, na nag-pray tayo sa Lord, naghingi tayo ng kaalaman nagmumula sa Banal na Espiritu Santo, kahit tayo ay hindi naman tayo nagtapos ng kung ano man sa Bible school or ano man dyan, minsan nahirapan tayo. Pero pag sinabi ng Banal na Espiritu Santo, maunawaan po natin yan. Amen? Kailangan po natin i-internalize ang salita ng Panginoon sa ating mga puso, mga kapatid. Amen? So, in Deuteronomy chapter 18 verse 11 verse 18 to 21, sabi po rito, therefore, you shall lay up these words of mine in your heart and in your soul, and bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. Ano ba yon? Dito? You shall teach them to your children, speaking of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. And you shall write them on the doorstep of your house and in your gates, that your days and the days of your children may be multiplied in the land of which the Lord swore to your father to give them, like the days of your heavens above the earth. Tandaan po natin mga kapatid, dito po sa sinabi ng Diyos kay Moses, sabi po niya rito, therefore you shall lay up these words of mine in your heart. Yun yung sinasabi natin kanina na kailangan i-internalize natin yung salita ng Diyos.
Kapag binabasa lang natin siya na parang wala lang, na hindi natin isinasa puso, talagang hindi tayo mag-i-improve doon. Hindi tayo kumbaga magkakaroon ng tunay na kumbaga minsan nakalimutan natin, no? Hindi tayo ang ating spiritual na mga buhay ay parang sway-sway lang. Amen? So kailangan isa puso talaga natin ang salita ng Panginoon. Tama po ba? Kasi ito po'y sinabi ng Diyos sa kay Moises. Kailangan daw natin na ano ba yon? Isa puso natin. And then sinabi po dun sa second part, sinabi po niya, and bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. At ito pang pinakamahalaga, mga kapatid, is kailangan din natin ituro sa ating mga anak. Mahalaga po na ituturo po natin ang salita ng Diyos sa ating mga anak kasi ito po yung nagbibigay ng tunay na direksyon, maayos na direksyon ng ating mga anak. Kaya po ang mga tao, ay mga kapatiran natin dito na lumaki sa Sunday School, lumaki sila na Kristiyano ang kanilang mga magulang, talagang lumalakad ng maayos sa harapan ng Diyos. Bakit? Nung maliit pa lamang sa kanila, tinuro na ang salita ng Diyos. Amen? And verse 20 sabi rito, and you shall write them on the doorpost of your house. Kahit na sa mga gates natin, sa mga bahay natin. Bakit? Gusto lang ng Diyos na talagang palagi nating maalala, palagi nating makita yung salita ng Diyos sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Amen? Kita mo kahit na sa gate, sa ating pong mga pintuan, kailangan isulat mo salita ng Panginoon para lang maalala natin. Amen? So mahalaga po mga kapatid na ang salita ng Panginoon ay patuloy na magpapaalala sa atin. Patuloy po na atin pong mabigyan po ng halaga sa atin pong paglilingkod sa Diyos. So ano po yung instruction po ni Moses dito yung sa binasa natin? God instruct the Israelites to internalize His words and commandments. Ayun. Yun. Number 1, ang sinabi nito na i-fix daw. Number 2, tie it up. Tie them, fix them in your hands, in your hearts, and tie them into your hands. Ano pa sinabi kanina sa binasa natin? Teach them to your children. Ano pa? Write. Isulat sa mga doorstep at sa ating pong mga daraanan sa gate natin. So, ang pangatlo po is, kailangan po, so ilan na yon? 2 na, no? Pangatlo na to. Ano yung una? Kailangan natin na abides. No? Pangalawa, kailangan i-embed natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Pangatlo, obey God's word. So hindi lamang po inilagay sa ating mga puso ang salita ng Diyos, kundi kailangan din po natin sundin. Amen? Kailangan po natin na sundin ang salita ng Panginoon. Kailangan po natin i-obey. Balikan ko po yung sinabi kanina ng Diyos kay Moses, no? Na kailangan na kausapin niya lang yung bato para lumabas yung tubig na hinihingi ng mga Israelita, pero ang ginawa niya is tinagpas na yung bato. So nag-disobey si Moses. Kaya doon nagkasala si Moses kung bakit hindi po siya nakarating sa lupang pangako. Amen? Namatay siya na hindi siya nakarating doon. Amen? So kailangan po natin, mga kapatid, mahalaga po na tayo po ay sumunod sa salita ng Panginoon. Kailangan kung anong sasabihin ng Lord sa atin sa pamagitan ng kanyang mga salita, kailangan masunod po natin. Amen? Sabi po roon sa verse 8 pa rin, that you may observe to do according to all that is written in it. So kailangan natin i-observe, kailangan natin masunod kung ano yung nakasulat na sinasabi ng salita ng Panginoon para sa ating mga buhay. Then ano ang kasunod nito? Anong kasunod na pangako ng Diyos? No? Ano ang kasunod kapag tayo po mag-obey sa salita ng Panginoon? Alam niyo kung si Joshua lang po ay alam yung leadership ni Joshua is napaka
successful, ano? Pero may mga pagkakataon din, no? Na si Joshua ay, kumbaga, nagkaroon din po ng depekto yung pagsiserve niya sa pagsunod niya sa Panginoon. Bakit? Doon sa sunod po na verse, sinabi po rito sa Joshua chapter 7 verse 5, sabi po rito, so about 3,000 men went up there from the people, but they fled before the men of Ai, and the men of Ai struck down about 36 men for the chase from them before the gate as far as Cherubim, and struck them down on the descent. Therefore, the hearts of the people melted and become like water. So makita po natin mga kapatid na sa panahong ito, no, makita po natin na yung ano po dito, ang pinag-usapan po dito ay yung buhay po ni Akan. Alam po natin kung sino po si Akan, ano? Yun po yung nag-disobey sa sinabi po ni Joshua, no? Siya po yung hindi sumunod. Kaya nagkaroon ng problema yung yung sa ano ni kumbaga yung leadership ni Joshua, sapagkat mayroon pong kasama yung instruct ni Joshua sa kanya ay hindi niyo po sinunod. So, yun po mga kapatid ang ating pong kumbaga yun yung mga problema pagdating po sa mga bagay na hindi po natin sinusunod ng maayos ang salita ng Panginoon at hindi po tayo sumusunod sa Panginoon. Kapag nag-disobey po tayo, palagi pong may consequences na kasama sa ating mga buhay. Amen? Palakpakan nga po natin ang Diyos. Hallelujah. So kapag nasunod po natin yan, ang kasunod po nung doon po sa binasa natin kanina, may kasunod na po yun. Yun pong yung resulta ng pagsunod natin sa Diyos. Kailangan, ito po yung maging, makita po natin na we are successful sa pagsunod natin sa Diyos. Yung pangatlo po, ay pang-apat po, is yung success na nakarating. Meron po tayo, makikita po natin na ito po yung, kumbaga, yung promise ng Panginoon. Kapag sinunod natin ng maayos ang Diyos, kapag sumunod tayo, in-internalize natin ang salita ng Panginoon at nag-obey tayo sa pagsunod sa salita ng Panginoon, ang kasunod po noon is yung pangako, yung success na sinasabi, yung successful life na buhay ng natin mga kapatid, mga anak ng Diyos. Amen? Sabi po niyo dito, then you will be prosperous, no? For then you will make your way prosperous and then you will have good success. Amen? So kapag sinunod po ni Joshua or sinunod po natin ang mga sinasabi ng ating Panginoon, nag-obey po tayo sa sinabi po ng salita ng Panginoon, tayo po ay magiging successful. Ito po yung pangako ng Diyos po para sa atin mga kapatid. Ano man ang mga pinagdadaanan natin sa mga oras na ito, sa mga time na ito, ano man yung mga difficulties na pagdaanan natin sa buhay, kapag tayo ay sumunod sa Diyos, kapag tayo honest na sumusunod sa salita ng Panginoon, nagsiserve sa Panginoon, ang kasunod po noon, ang resulta is yung sinasabi ng Lord, sinasabi ng Diyos kay Joshua, yung prosperous and then good success. Amen? Sa ating pong paglilingkod sa Panginoon mga kapatid, kapag hindi po tayo, kumbaga honest sa salita ng Panginoon, kapag hindi po tayo honest sa harapan ng Diyos, hindi po tayo magtatagumpay spiritually. Amen? Kaya minsan sa atin, no, ako na-experience ko, minsan nung mga panahon na medyo laylo-laylo lang, parang hindi tayo talaga, hindi tayo, kumbaga, focus. Kaya sinasabi ng salita ng Panginoon, we have to focus sa ating pinaglilingkuran, sa ating Diyos na buhay, ang ating Panginoon Kristo. Amen? Kapag ginawa po natin yan, then sinabi po doon that we are prosperous and successful. Amen? So, ano pa? Ano pa ang success na ni Joshua? No? Tatandaan po natin mga kapatid, ng ang ating success sa buhay bilang spiritual or spiritual success, ito po ay nagdidepende lang din po sa ating pong pag-obey sa salita ng Panginoon. Amen? Depende po yun sa pagsunod natin. Kahit na kay Joshua, ang success ni Joshua, ay ito din po ay depende sa kanyang pagsunod sa salita ng Panginoon. Amen? May-share ko lang din to, yung senior ni Brother Romel, Pastor Romel last Thursday, dito sa Matthew chapter 7, verse 24 to 26.
Ito po yung dalawang klaseng tao na nagtayo ng kanilang bahay. Sabi po rito sa verse 24, "Therefore, whoever hears this saying of mine and does them, I will like him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blows and beat on that house, and it did not fall, for it was founded in the rock." No? In verse 26, sabi po roon, "But everyone who hears this saying of mine and does not do them will be like a foolish man who built in his house on the sand." Tatandaan po natin, mga kapatid, na itong dalawang tao, parihas po sila. Parihas po sila dinaanan ng bagyo. Parihas po sila dinaanan ng malakas na hangin. Malakas na lindol, sabihin pa natin. Malakas na unos. Pero yung isa, anong nangyari sa isa? Anong ibig sabihin dito? Yung isa na, kumbaga, yung salita ng Panginoon ay talagang ginawa niya. Kaya nga sinabi nila dati na kailangan yung natin, yung nababasa natin na salita ng Panginoon, kailangan mayroon pong aksyon, mayroon pong pagsunod. Amen? If you read the Bible, kailangan din po yung may action. Hindi lamang babasahin. Yung po yung nangyari dito sa dalawa. Para tatandaan po natin, basahin niyo po uli, na pareha sila nagtayo ng bahay. No? Lahat tayo, mga kapatid, lahat ay napagdaanan natin yung mga bagay na ito. Unos sa buhay. 'Di ba? Pero bakit maraming mga Kristiyano na nanatili na matatag at yung iba na parehas naman din nagbabasa ng salita ng Panginoon? Pero ang sinabi rito, yun yung mga tao na nagbabasa ng salita ng Panginoon. Or sinabi po rito that whoever hears this saying of mine and does them, I will be like him. So hinalintulad ng Panginoon Hesus sa tao, yung wise man who built his house on the rock. Ibig pong sabihin, ang kanyang pagtiwala, itong tao na to, ang kanyang pananampalataya ay nakatanim sa ating Panginoon Kristo. Amen? Ito ay nakaugat sa ating Panginoon. Pero yung isa, pareha sila nagbasa, di ba? Pareha sila nagtayo, ang kanilang buhay, but everyone, sabi po rito, but everyone who hears this saying of mine and does not do them will be like a foolish man to the built house, his house on the sand. Saan tayo dito, mga kapatid? Kaya marami pong nangyayari sa buhay, mga kapatid, kapag tayo po ay dumanas ng mga pagsubok, parang ayaw na natin maglingkod sa Diyos. Kapag may nakita tayo na hindi bagay bilang isang Kristiyano, no? May nakita tayong ginagawa natin na hindi bagay bilang isang Kristiyano, dali tayo mag-react. Minsan naman, palagi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi naman nakikita sa ating buhay. Diba? So hinalintulad tayo dito ni Kristo sa dalawang taong ito nagtayo ng kanilang bahay. No? Ang isa sa bato at ang isa sa buhangin. Of course, mga kapatid, kapag hindi natin sinusunod ang Diyos, kapag hindi natin sineseryoso ang salita ng Panginoon sa ating buhay, kagaya tayo ng isang tao na nagtayo ng kanilang bahay sa buhangin. Pagdating ng bagyo, pagdating ng problema sa buhay, surrender na kaagad tayo. Pagdating ng mga pagsubok sa buhay, ayaw ko na magsimba. Pagdating ng mga pagsubok sa buhay, ayaw ko na magpakita kay kapatid di ba? So ganun po, mga kapatid, ang kahalagahan po ng pagsunod po natin sa ating Panginoon. Ganun po kahalaga yung pagkilala natin sa salita ng Panginoon. Kung paano po natin ilagay sa ating mga puso ang salita ng Panginoon. Amen? So, sorry po, video na tayo. So makita po natin, tapos na tayo, no? So makita po natin na ang kahalagahan, ang success po ng ating buhay bilang espiritu. Ang pag nag-usapan po natin to,
success po ng spiritual. Amen? Kasi yung mga success ng buhay, yung mga material, bonus na lamang po yan kapag tayo naglilingkod sa Diyos. Lahat yon ay ibibigay ng Panginoon. Kaya sa introduction kanina, kung ang sukatan ng ating sinasabing success, kung yung mga bagay na yan na meron tayo ngayon, sa Diyos iba. Pero ibibigay ng Diyos yon, bonus yan para sa atin. Amen? Kaya po tayo may mga magandang trabaho, no? Kahit ano pa yung trabaho natin, maganda yon kasi bigay sa atin ng Diyos yan. Amen? So, sabi ko nga rito sa conclusion natin, we all face challenges. We must trust either God's word or our opinion, God's way or a man's way. Dito po natin masusukat kapag dumating yung mga challenges sa buhay natin. Amen? Kung magtatrust tayo sa Panginoon or magtatrust tayo sa ating kapamaraanan. The starting point is how we treat the Word of God. Amen? Dito natin masusukat, makikita kung paano po tayo magsasucess. Sinabi po rito sa Santiago, ito po yung last na babasahin kong mga salita ng Panginoon. Sabi po rito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito ay pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang iyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili ay umalis, at kinakalimutan ang kanyang anyo. Nagagawa ba natin yan? Tika lang, balik ako sa salamin, nakalimutan ko ano yung mukha ko, di ba? Ang taong nagsaliksik at nagpapatuloy at pagsunod sa kautusan, ganap na magpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos. At ang lahat ng kanyang gawain, siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Amen? Sana po, dito po sa maikling natin ngayon, maikling isang oras, no? 1 hour, mayroon po tayong napulot na kumbaga lesson sa ating mga buhay. Amen? Na ang kahalagahan ng salita ng Panginoon, ang kahalagahan ng pagsunod sa salita ng Panginoon. So sinabi ni Santiago rito na hindi lamang po daw pinapakinggan, kundi ginagawa din. Amen? So maraming salamat po sa gabi pong ito mga kapatid at I hope and pray na tayo po ay nakakuha po ng isang kunting lesson sa gabi pong ito dito po sa ating pong pinag-aralan kung paano po tayo lumalim sa salita ng Panginoon. So, mga challenge po sa ating buhay, are we delighted in God's Word? No? Have you ever decided to obey God whatever consequences it bring now? No? Yun. Wala na. So, yun po yung natin sa gabi pong ito. At yung mga challenge sa atin ay tayo lamang po nakaalam niyan at tayo at ang Panginoon. Kung paano po natin bigyan ng kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating buhay para po tayo ay mag-successful sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Amen? Yun lamang po, tayo po yumuko. Maraming salamat, Ama, sa gabi pong ito, Diyos, sa iyo pong kabutihan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu Santo na siya pong nagpaalala sa amin sa gabi pong ito, Lord. Kung paano po, God, ang kahalagahan, Panginoon, ng pagsunod sa iyo, Panginoon. Lord, para kami po mas lalo pang lumalim, Panginoon, ang aming pong pagkakilala sa iyo, Panginoon. Lord, help us, Panginoon, na ang mga salita mo, O Diyos, ay magpapatuloy, Panginoon, na mag-abide kami doon sa mga salita na yun, Panginoon. At maitanim namin sa aming mga puso, Panginoon. At salamat, O Diyos, at patuloy namin, Lord, masunod, Panginoon, O Lord, ang mga salita mo, O God. Kung kami man po ay mga dumaan sa mga pagsubok, sa mga paghihirap, Panginoon, nariyan ang iyong mga pangako, Diyos, sa pamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. At ito po'y magbigay sa amin, Lord, ng katagumpayan, Panginoon, sa aming pong pagsunod sa iyo, sa aming pong paglilingkod sa iyo, God. At Lord, salamat sa iyong pangako, Panginoon, na kapag nagawa namin ito, Lord, ang kasunod nito ay yung pangako na kami po ay magtatagumpay sa lahat ng bagay, Panginoon. Lord, help us, Panginoon, sa oras na ito, Lord, na magawa po namin, masunod po namin, O Diyos, ang iyo pong mga salita, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na mahirap, Panginoon, ngunit salamat sa biyaya mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat nariyan ang banal na Espiritu Santo na patuloy nagpapaalala sa amin, O Diyos. Maraming salamat sa gabi pong ito, Panginoon. Lord, dalangin ko na ikaw pong patuloy na
silyo, Panginoon, ng salita mo sa aming mga puso, Panginoon, upang ito po'y patuloy, O Diyos, na mag-guide sa amin. Maraming salamat, Lord, sa pangalan ng aming Kristo. Ito po'y samot dalangin. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Palagpagan po natin ang Diyos. Amen po.